Sa edad na 33, bilang successful na seaman, ang dapat sanang atupagin ni Leon ay yung pag-aasawa. Pero lumaki siyang may puot sa puso at hinahanap ang babaeng naging dahilan kung bakit nawala ang mama niya. Kung may tao mang dapat na makaranas ng karma, yun na yung anak niya. Hanggang sa bigla itong sumulpot sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa katauhan ni Apple, isang dalagang ang inaasam lang naman ay magkaroon ng buong pamilya. "I-deliver ko na ho ang kortinang pinatahi niyo. On the way na po ako." Isang pusong may galit at isang pusong mapagmahal ang muli na namang pagtatagpuin ng tadhana. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. "Yes, Mrs. Cruz. Papunta na ho ako ngayon dyan sa bahay niyo." Nakangiting wika ni Apple habang nakasakay ng taxi patungo sa Maharlika Village. Halos isang oras ang biyahe papunta roon mula sa patahian nila sa sentro ng bayan ng De La Paz. Nakangiting sinulya pa ni Apple ang tingin ang malaking bag na nasa tabi niya. Laman nun ang mga kurtinang pinatahi ni Mrs. Cruz. Ang matandang matagal ng suki ng mama niya noon at ngayon ay sa kanya na naman nagpapatahi. Binabayaran din siya ng sobra dahil siya mismo ang nagkakabit noon. Mabilis siyang nakarating sa entrance ng Maharlika Village. Para sa kanya, kaya siguro tinawag yung Maharlika ay dahil mayayaman ang mga taong nakatira doon. Ang lalaki kasi ng mga bahay at sobrang gaganda pa. "Bahalang araw, makakapagpatayo rin ako ng gantong kagandang bahay." Nangangarap niyang sabi. Nang makapasok sa village at nakatingala sa magandang bahay na may 3 palapag. Box type ang bahay at sobrang relaxing sa mata ang ginamit na pintura. Hindi ganoon kataas ang gate, kaya naman makikita mula sa labas ang magandang landscape ng bahay. Nakatingala pa rin siya doon habang bitbit ang 2 bag na may lamang mga kurtina. Natigilan lang si Apple nang marinig ang pagtunog ng kaniyang ringtone. Si Cherry ang tumatawag, pinsan niya at tauhan niya rin sa patahian. Ito ang tumitingin sa patahian kapag wala siya. "Oh Cherry, napatawag ka. Nandito na ako sa villa. Naglalakad na ako papunta sa bahay ni Mrs. Cruz." "Apple, kailangan mong bumalik dito sa patahian ngayon din." "Aha? Bakit? Nandito na ako eh." "Si Bryle, bigla na lang dumating. Hinahanap ang kaha ng pera at kinuha niya lahat ng laman. Hindi ko naman sana ibibigay eh. Pero natakot ako, Apple. Tinutukan niya ako ng baril." "Ano? I-check mo na rin yung savings niyo. Bilis, pati ang bangko mo. Hindi ba't alam niya lahat ng passwords mo?" Teka, sandali." Kahit walang naintindihan at nabibigla sa mga narinig mula kay Cherry, ay tiningnan niya ang mga app ng online banks kung saan siya nagdi-deposit ng pera. Nanginig na lang siya nang makitang zero balance na lahat ng bangko niya. "Sandali, Cherry. I-check ko ulit. Hindi pwede to." Nagawa niyang i-restart ang cellphone at baka naglolo ko lang ang mga apps na yon. Pero nang isa-isa niya ulit binuksan ng mga yon, zero balance na talaga. "Bryle, bakit? Bakit mo ginawa to? May problema ba? May pinagkakautangan ka ba?" Luhaan niyang bulong. Habang nanginginig pa rin, dinadayal ang number ng boyfriend niya. "Sumagot ka please. Sagutin mo. Kailangan nating mag-usap." Pero hindi ito sumagot hanggang tuluyan ng nag-out of coverage. Hindi niya na makontak. Wala sa sarili na nagmamadali siyang naglakad palabas ng village. Nang umuling tumawag si Cherry. "Apple, may nakakita raw kay Bryle sa airport kanina. Mukhang papunta raw siya ng Manila. Siguradong dala niya lahat ng pera at malabo na natin siyang maabutan." Sa narinig, mas lalong nanlumo si Apple. Ang akala niya ay dala ng luha, kaya nang lalabo ng paningin niya at hindi niya na halos makitang dinaraanan. Pero isang matinding kirot ang naramdaman niya
at tuluyan siyang nawala ng lakas. Miss! Miss! Narinig niya ang boses na yon at nakita niya ang isang figura ng lalaki papalapit sa kanya bago pa man siya tuluyang mawala ng malay. Pawisan at pagod na pagod si Leon mula sa pagja-jogging. Naka-black hoodie siya at green na jogging pants. Habang nakadikit sa kanyang tenga ang kabibili niya lang na headphone, tinanggal niya yon nang makita niya si Mang Elmo sa entrance ng village. Isa ito sa mga guard doon at malapit sa kanya. Nasa edad 50 na, naka-uniform na ito at magsisimula na naman sa trabaho. 8:00 pa ng umaga. Uy, Sir Leon, nakauwi ka na pala. Talaga namang walang kamatay ng kagapuhang taglay natin ha. Ilang babae na naman bang pinaiyak mo sa barko bago ka umuwi ha? Natawa siya sa tanong na yun ng matanda. Wala ho Mang Elmo, yun po kasi ang bisyo na matagal ko nang tinigilan. Sa naging tugon niya ay si Mang Elmo naman ang humagalpak ng tawa. Palabiro ka talaga sir. Kailan lang po kayo nakabalik? Hindi ko agad kayo nakita dahil 1 linggo ang leave ko. Last week pa ako nakabalik. Mamaya magpapahatid ako rito ng maraming tsokolate. Naku Sir Leon, salamat. Lagi niyo lang akong binibigyan ng pasalubong. Siguradong matutuwa na naman si Mrs. mamaya at ang mga tsikiting namin kapag nakauwi na ako. Dala ang pasalubong galing sa'yo. Manang-mana ka talaga sa lolo mo. Sobrang bait. Napangiti si Leon ng maalalang yumaong abuelo. Katulad niya, habang nabubuhay pa ito noon, ay mabait talaga ito sa mga family drivers ng mga kapitbahay hanggang sa mga security guards. Kaya naman nakasanay niya na rin ang magbigay, lalo na kapag umuwi siya galing barko. Oo, isa siyang seaman. Sa edad na 32 ay isa ng shipmaster sa Leo. Yun ang propesyon na mula pagkabata niya pang pinangarap. Sige ho Mang Elmo, pasok na muna ako. Pagpapaalam niya sa guard. Nasa may kalayuan pa lang ay tanaw na ni Leon ang isang babaeng nakatalikod mula sa gawi niya. Sa harap ng malaking bahay na nasa unahan lang din ng bahay nila, may bit-bit itong 2 malalaking bag. Sinaway niya ang sarili nang mapalunok siya dahil bumaba ang tingin niya sa matambok na puwet ng babae. Hindi ito ganun kapayat at hindi rin naman mataba, pero nagandahan siya sa hugis ng katawan nito. May kalakihan ng balakang at sobrang nipis naman ng bewang. Ang buhok na mukhang hindi ganun kahabay nakatali, kaya malinaw na nakikita ang maputi nitong batok. Naging marahan tuloy ang paglalakad niya habang nakapamulsa dahil gusto niya pang tingnan mula sa likuran ng babae. Maya-maya pa'y nakita niya na itong humarap sa gawi niya at nagsimula ng humakbang, mukhang palabas ng village. Pero hindi inaasahan ni Leon ang bigla nitong pagpigil sa paglalakad. Nabitawan pang mga bag na dala habang nakatulala. At nang makitang unti-unting bumabagsak ang katawan nito, ay malaking hakbang na tinakbo niya ang kinaroroonan ng babae. Muntik na itong bumagsak sa sementadong daan kung hindi niya lang kagad nasalo. Nasaan ako? Anong nangyari? Nangihinang tanong ni Apple nang imulat niyang mga mata mula sa tila mahimbing na pagkakatulog. Buti naman at gising ka na. Nag-aalalang mukha ni Sherry ang bumungad kay Apple. Nasa gilid ito ng kamang kinahihigaan niya. Kumusta ang pakiramdam mo ha? May masakit ba sa'yo? Sandali tatawag lang ako ng doktor. Doktor? Oo, kasi nasa ospital ka eh. Mabuti na lang at may nakakita sa'yo kanina. Nang himatayin ka sa loob ng Maharlika Village, kagad kang naisugo dito sa ospital. Umawang ang bibig ni Apple sa narinig. Hindi sana siya maniniwala sa sinasabi ni Cherry, pero nakita niya ang nakakabit na dextrose sa kamay niya. Muli niyang inalala kung paanong napunta siya sa sitwasyong yon at nang maalala niya si Brian at ang ginawa nitong pagtangay sa malaking halaga na matagal niya ring pinag-ipunan, ay nagsibagsakan na lang ang kaniyang mga luha. Si Brian, kailangan kong makausap si Brian. Nasaan siya? Ang pera, ang savings. Kailangan niyang ipaliwanag kung anong ginawa niya sa... Apple, huminahon ka muna.
Hindi ka pa pwedeng kumakikilos. Kakatapos lang nilang operahan ka. Operahan? Oo, nakunan ka. Incomplete miscarriage daw ang nangyari. Kailangan ng surgical intervention dahil nag-heavy bleeding ka. Wala na. Wala na ang baby niyo ni Bryle. Tila nabingi si Apple sa narinig. Kung pakiramdam niya kanina ay binuhusan siya ng malamig na tubig, ngayon naman ay tila pinagsakluban siya ng langit at lupa sa sobrang bigat ng pakiramdam niya. Hindi yun totoo. 3 buwan ko nang daladala sa loob ang baby ko. Hindi siya pwedeng mawala ng ganun-ganun na lang. Hindi pwede. Kinabahan niya ang tiyan at ramdam niya ang lamig noon para bang wala ng laman at wala na ang munting anghel sa loob noon na 3 buwan niya ring iniingat-ingatan. Wala sa sariling hinila ni Apple ang swerong nakaturok sa likod ng kaniyang palad. Hindi niya alintanang pagdurugo noon. Buong lakas na bumangon siya sa kama. Apple, alam kong masakit pero huminahon ka. Nandito pa ang baby ko. Bawiin mong sinabi mo, Cherry. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Apple! Malakas na sigaw ni Cherry na nagpatigil sa kaniya mula sa ginagawang pagwawala. Napatingala siya sa pinsan at katulad niya ay hilam na rin sa luha ang mga mata nito. Wala na siya. Wala na ang baby. Natulala si Apple habang nakaupo. Kung si Cherry humahagulhol, siya naman ay tila wala ng luhang mailuluha pa. Ang anak na matagal niya nang pinangarap ay binigay na ng Diyos sa kanya. Pero sa isang iglap lang ay biglang nawala. Hindi pa man niya nahahawakan. Wala siyang mabigat na pagkakamali kung parurusahan man siya ng langit. Kahit pa nga hindi siya inaalok ni Bryle ng kasal, nang nalaman niyang buntis siya pa mismo ang nag-propose sa nobyo para lang maikasal na agad sila bago pa man may panganak ang magiging baby nila. Pero wala nang yun ang baby niya at kasalanan yun ng hayop niyang nobyo na minahal niya sa loob ng 7 taon. Inalagaan niya ang relasyon nilang dalawa at nagtiwala si Apple ng buong puso. Pero sa huli, pinagsisisihan niya pa rin pala na binuhos niyang lahat at hindi man lang nagtira para sa sarili. Ano ho ang sa inyo, Manang? Itong pechay at repolyo po namin kaka-harvest lang po nito. Pati itong talong, fresh na fresh ho. Bilhin na ho kayo. Sigaw ni Apple habang nagtatawag ng mamimili ng binibenta niyang gulay. Magkano ba ang kilo nitong repolyo, Iha? Murang-mura, Manang. 30 pesos lang ho itong 1 kilo. Ito naman hong pechay ay 25 lang. Itong talong ibibigay ko na ho ng 15 sa inyo. O sige, tigi 1 kilo ang akin. Sige po. Aboteng ang ngiti ni Apple habang kinikilo niya ang mga gulay na binili ng Manang. Balik ko kayo, Manang! Sigaw niya matapos nitong magbayad at naglakad na papalayo. Magtatawag pa sana siya ng mga taong napaparaan nang may kalakasang hampas sa bandang balikat ang naramdaman niya. Aray! Tiyang Lana naman, bakit ba kayo nangahampas ha? Bulyaw niya nang makitang tiyahin na may-ari ng pwesto na binabantayan niya. Nanay ito ni Cherry at kapatid naman ng yumao niyang mama. Ano ka bang bata ka? Ang sabi ko hindi mo na kailangan magbantay ng pwesto rito sa talipapa. Nakita mo ba kung gaano kausok sa lugar na to? Marumi ang hangin. Dala ng mga sasakyan dyan sa highway na yan. Turo pa nito sa harapan nila. Ang OA naman ni Chang, bakit? Imported na hangin na bang nilalanghap ko rin sa patahian at hindi ako pwede rito sa talipapa? Aba't sumasagot ka pa? 1 buwan pa lang nakalipas matapos mong maoperahan. Dapat nagpapahinga ka pa rin hanggang ngayon. Nasaan ba si Cherry? At ikaw na naman ang pinagbabantay niya rito sa pwesto, ha? Chang, okay na ho ako. Nakarecover na ako. Tsaka sobrang bored na ako rin sa bahay. Pakiramdam ko, mamamatay na ako dahil wala na akong ginagawa. Kaya nung sinabi ni Cherry na may mahalaga siyang lakad, nagpresenta na kagad ako na ako nang bahala rito. Ano ho ba yung mga dala niyo? Mga bagong aning gulay, galing doon sa bukid. Dadalhin ko rin sa bahay ng iba nito mamaya. Ang iba naman ay para rito sa pwesto. Sige na, Chang, iwan mo na lang at ako nang bahalang mag-display.
Nga pala, kapag mag-aani ka na naman sa susunod na araw, isama mo ko Gusto ko ring magpabilad sa araw dun sa bukid. Tumigil ka ngang bata ka. Hayaan mo na ako sa trabaho ko. Nga pala, magpapalala ang Ate Clarice mo bukas. Samahan mo akong i-withdraw ang pera. Dahil kalahati ng padala niya ay para raw sa'yo. Nang makabayad na tayo ng paunti-unti dun sa mga taong naniningil sa'yo. Sa narinig ay napanguso si Apple. Nag-init ang bawat sulok ng kanyang mga mata dahil naluluhan na naman siya. Mahigpit na niyakap ni tuloy ang tiyahin. Ang kanyang tiyang Lena ay magiging senior citizen na sa susunod na 2 taon. Namumuti na ang buhok at maitim na ang balat dahil laging naiinitan pero makalakas pa rin to. Nag-iisang kapatid lang ito ng mama niya kaya naman ito na ang tumayong ina niya mula nang maulila siya sa magulang. Si Ate Clarice din ay panganay nitong anak na nurse na ngayon sa Dubai. Kung pera lang ang usapan, malaki nang naitulong sa kanya ni Ate Clarice. Kapatid na rin kung ituring niya. Ano ka ba, Chang? Sinabi ko naman sa'yo na wag mo nang istorbohin si Ate Clarice Hahanapan ko naman ng paraan para makabayad sa mga taong naniningil. Basta. Hanggat wala ka pang pondo para makabayad ay kami nang bahala dun. Huwag kang mag-alala. Para saan ba't may magulang ka pang natitira sa mundong ito? Ako yun, Apple. Hanggat buhay ako ay hindi kita pababayaan. Kaya mahal kita Pahalik nga. Ay nako, amoy pawis ako. Nakita mong hindi pa ako nakaligo sige na, aalis na ako. Umuwi ka agad sa bahay kapag naubos ng paninda mo riyan. Pinagmasdan ni Apple ang baluktot na likuran ng tiyahin habang pumapara ito ng tricycle. Nang mawala ito sa paningin niya siya namang pagsulpot ng isang itim na Jeep Wrangler sa kanyang harapan. Sobrang ganda noon. Napakastig na sasakyan. Gulay po! Sobrang mura lang, wala pa akong 50 ang kilo. Muli niyang sigaw nang makitang bumukas ang pinto ng Wrangler. Kapag kasi may sasakyang tumigil sa harap ng pwesto nila, ay alam niyang bibili ang mga ito. Repolyo po! Pechay and talong! Fresh from the garden! Bili na ho ka! Natigil siya sa pagsasalita ng tuluyang lumabas ang tao mula sa driver's seat. Talagang namilog sa gulat ang mga mata niya nang makita ang makisig, maputi at gwapong nilalang na nakatayo na ngayon sa harap ng pwesto niya. Naka-plain black shirt lang ito na pinaresan ng mamahaling blue denim pants. Ang sapatos na may black and white design at mukhang mamahalin. Muling umakyat ang tingin niya sa kamay ng lalaki. Maraming balahibo roon na nagkukulay ginto. Ngayong nasisinaga ng araw at ang braso nito ay hitik sa biceps na para bang mapupunit ng wala sa oras ang manggas ng t-shirt dahil sa namumutok na mga muscles. Ang panga, prominente, perfect ang pagkakahulma. Pointed naman ang ilong kung saan nakapatong doon ang shades black nitong aviator sunglass. Kaya naman hindi niya makita ang mga mata nito. Bibili siya, Apple. I repeat, bibili siya. Sigaw niya sa isipan dahil hindi niya na yata magawang hikayatin na bumili ng gulay niya. Pagtitig dito na lang ang kaya niyang gawin. Gulay po sir. Ano po ang sa inyo? May repolyo po ako rito at talong. Super naman sa fresh itong pechay ko. Pechay mo? Natigilan si Apple nang kunin ng lalaki ang sunglass nito at tumingin sa ibabang bahagi ng puso niya. Napangiwi siya dahil mukhang iba yata ang pagkakaintindi nito sa pechay na sinasabi niya. Opo. Itong pechay po ay bagong ani lang. Mabilis na kinuha niya ang gulay at winagayway pa para makita ng lalaki na yon ang kaniyang tinutukoy. 25 lang po ang kilo. Hindi ako interesado sa pechay mo. Ganun ba? Talong. Baka gusto mo ng talong o itong repolyo. Mura lang din. I'm not here to buy your gulay. Muli ay matigas nitong sabi. So, kung hindi naman pala siya bibili ng gulay, ano naman ang ginagawa niyo rito sa talipapa? Sa lubong ang kilay na tanong niya sa isipan. I'm here to get back my 100,000. Ha? 100,000? Nawala niyo po ba to? Pasensya na, wala naman kaming napapansing pera. Nagpapatawa ka ba, miss?
Hindi nawawala ang pera ko. Pinambayad ko sa operation mo. Sa narinig ay bigla na lang umawang ang bibig ni Apple. Parang butas na damit ang unti-unti niyang natatahi sa isipan at nagkakaroon na siya ng hinala kung sino itong lalaking nasa kaniyang harapan. Wait, sandali. Ikaw ba yung nagpapadala ng notice sa akin na laging naniningil ng 100,000 na weekly mong ginagawa? Exactly. Hindi kasi ako makapunta para personal na maningil. Humakbang ito papalapit sa kinaroroonan niya. Kaya naman kabadong gusto ring umatras ni Apple. Base sa kakaibang titig nito sa kanya, alam niyang hindi siya nito titigilan. Alam mo, nagpapasalamat naman talaga ako sa iyo na nakalabas ako ng ospital nang hindi na mo problema sa bill ng operasyon. At hindi ko rin naman alam na ganun pala kamahalang mag-opera ang ospital na yon. Pero kung dinala mo lang ako ron sa public hospital, siguradong walang bayad. Are you saying nakasalanan ko pa? Na dinala kita sa private hospital at nagamot ka kagad? Na kung hindi ko ginawa ay magkaka-hemorrhage ka dahil sa heavy bleeding, yun ba ang gusto mong iparating? Hindi naman sa ganun. Nahihiyang kinamot ni Apple ang batok sa hiya at umiwas ng tingin. Pero kasi yung pera, wala pa akong ganung halaga sa ngayon. Sa ngayon lang naman, naghihirap pa ako. Hindi pa kasi nakakabangon yung negosyo ko. Isa akong mananahi at meron akong tailoring shop. Medyo nagkaabiri lang nitong nakarang buwan. Pero nangangako ako na babayaran kita. Kung gusto mo ay idaan pa natin sa legal na proseso. Magpirmahan tayo sa barangay. Babayaran kita kapag... Wala akong planong idaan sa legal process ang paniningil ko. I need the money now. At kung hindi mo ako mababayaran ngayon, well, you have to go with me. Ha? Anong sasama ako sa'yo? Teka, sapilit ang paniningil tong ginagawa mo. I don't care. You have to go with me. Kasi hindi kita kilala. Malay ko ba kung tatakbuhan mo ko at hindi nababayaran kahit kailan? Isang buwan rin naman ang nakalipas at hindi mo binigyan pansin ang mga notice na pinapadala ko. So, sasama ka sa akin ngayon sa ayaw at sa gusto mo. Ay, ano ba? Pwedeng pag-usapan muna. Lintik na! Hindi tumigil sa paghakbang papalapit sa kaniyang lalaki. At dahil hindi niya rin ito kilala, ay napatakbo na lang si Apple sa likurang bahagi ng pwesto niya. Hindi niya naman alam na sapilitan pala itong kung maningil. Malay niya ba kung anong klaseng tao itong naniningil sa kanya ngayon? Noong mga nakarang linggo ay nakakatanggap siya ng notice na hindi niya alam kung galing kanino. Creepy pa ang nakalagay na sulat dahil para siyang pinagbabantaan na kung hindi siya magbabayad ay malalagot siya. Hindi niya naman sure kung inutangan din ni Bryle. Pero ngayon ay sigurado na siya na galing ang mga notice na yon sa lalaking ito. Mas lalo lang siyang natakot para sa sarili dahil kakaiba ang aura nito. Gwapo naman pero nakakatakot. Hoy, babae, bumalik ka rito. Hindi mo ako matatakasan. Sigaw nito mula sa likuran niya. Hinahabol siya. Papasok sila sa masikip nilang barangay sa may mga iskinita at dahil kabisado yun ni Apple ay mabilis ang takbo niya dahil alam niya kung saan liliko. Pero dahil malaki at matangkad na lalaki itong naghahabol sa kanya ay kailangan niya pa ring doblehin ang bilis sa pagtakbo. Malalaki ang bawat hakbang nito kapag nililingon niya at pinagpapawisan siya ng malamig. Pati ang mga napapadaan sa iskinita ay tumatabi at baka mabangga nila. Magbabayad nga ako, pero hindi pa ngayon. Pag-usapan muna natin please. Bakit ka tumatakbo kung pag-uusapan pala natin? Hinahabol mo ako eh. Tumigil ka na. Titigil lang ako kapag tumigil ka rin sa kakahabol sa akin. Ano ka, aso? Hinihingal niyang tugon at patuloy pa rin sa pagtakbo. Ilang hakbang na lang, kapag hindi niya dodoblehin ang bilis, ay maaabutan talaga siya. Inuubos mong pasensya ko ha. Narinig niya itong sumigaw ng mas malakas. Kaya naman sandaling sinulya pa ni Apple. Nakita niyang bumagsak sa lupa ang lalaki. Kaya medyo nabuhayan siya ng loob. Lalo pat nakangiwing sapo nito ang bandang pang-upo. Narinig niyang malakas na tawanan ng mga paslit na naglalaro sa tabi ng daan kung saan ito bumagsak.
Nakita naman ni Apple ang balat ng saging sa may bandang paanan ng lalaki. Naapakan pala nito yon at na-slide. Ano ba yan? Ang laki-laki mo na po pero nadadapa ka pa rin. Tanong ng batang lalaki na sa tingin ni Apple ay 4 years old pa lamang. Oo nga po, hindi ka po ba tumitingin sa tinatakbuhan mo? Tanong rin ng isang batang babae na mas maliit. Madungis ang mga bata. Punit-punit ang mga damit at mukhang magkakaedad lang. May hawak na saging ang mga ito na siyang sigurong dahilan kung bakit ito na-slide. Kasalanan mo to. Ikaw na babae ka. Hintayin mo ako dyan. Hoy, ano ba? Sinabing tigil na nga eh. Pero tumakbo pa rin si Apple dahil mabilis ulit ang mga hakbang ng lalaki papalapit sa kanya. Muli ay naghabulan na naman sila. Kung kailan naabutan siya ng lalaki, ay siya namang pagsulpot ng asong kinatatakutan nila sa block na yon. Si Bulldog, mukhang nakawala. Wala pa sana siyang planong tumigil, pero nahawakan na siya ng lalaki sa damit niya sa may bandang lieg at saktong kakaiba pa ang tingin at pagtahol ni Bulldog nang makita sila. Huli ka. Bulalas nito at masinigpitan pa ang pagkakahawak sa damit niya. Para siyang mabibilaukan. Wala ka nang kawala sa akin ngayon. Oo, wala na talaga. Dahil magiging merienda lang naman tayo ni Bulldog dito. Anong pinagsasabi mo? Gamit ang nguso na tinuro niya ang aso sa harap nila. Mas lalong hindi ako makakabayad sa'yo kapag nilapa tayo ng asong yan. Alam mo bang hindi yan pinapalabas dahil sobrang sama ng ugali? Nangangagat kapag may hindi kilalang tao rito sa lugar na to at mukhang nakawala siya. Sa sinabi niya ay dumikit sa kanyang lalaki. Sinasabi mo lang yan para makawala ka sa akin. Talaga ba? Sige, subukan mong umatras o umakbang man lang. Tingnan natin kung hindi ako nagsasabi ng totoo. At saka sige, malaki naman ang katawan mo. Baka pwede mong bigyan si Bulldog ng kahit ilang kilong karne mo. Manahimik ka. Hindi nakinig ang lalaki sa sinabi niya. Humakbang lang naman habang hinihila siya. Si Bulldog naman ay tumutulo na ang laway. Isang hakbang patras pa ang ginawa nila nang muli itong tumahol. Kasabay nun, ang dahan-dahang paghakbang papunta sa kanila. Halika na! Takbo na! Ayoko! Dito lang ako! Andyan na siya! Halika na! Ayaw naman talagang tumakbo ni Apple. Pero nang hinila siya ng lalaki, ay walang nagawa na nagpatianod na lang siya. Dahil papalapit na nga si Bulldog, ay malakas na sumigaw si Apple. Pero wala lang yun sa lakas ng sigaw ng lalaki. Kita pa nga ngala-ngala habang nakabukas ang bibig. Pero ang hindi niya napaghandaan ay nang yumakap ito sa kanya ng napakahigpit. Bumitaw siya sa yakap nito at sabay silang tumakbo. Pero naabutan na ni Bulldog ang pantalong suot ng lalaki. Kaya naman mas lalo nitong nilakasan ang pagsigaw. Mabuti na lang at mabilis na nakalapit ang motor ng owner ni Bulldog na si Mang Efren. Tinawag nito ang alaga at natigil ito sa paghahabol sa kanila. Pareho silang bagsak sa lupa habang nakakapit sa damit ng bawat isa. Pasensya na pero sana hindi kayo tumakbo. Kasi talagang hahabulin ka kapag nakita kong tumakbo. Bulldog, halika! Tawag nito sa alaga. Kaya naman tila nakahinga ng maluwag si Apple. Habol hiningang napatayo siya kahit nangihina pa rin. Damn it! Ano ba itong nangyayari sa akin? Problemadong tumayo ang lalaki mula sa pagkakaupo sa lupa. Ganoon na lamang ang malakas na paghalagalpak ng tawa ni Apple nang makitang punit na ang denim pants nito at kita lang naman ang color blue nitong brief sa loob. Napahawak siya sa tiyan sa kakatawa. Malaking bahagi ang napunit sa pants nito. Hindi lang brief ang kita, kundi pati ng likod ng hita nitong nagalusan. Tumigil ka na nga. Kasalanan mo ang lahat ng ito. In fairness naman sa'yo ang puti ng puwet mo. Kaya lang, punit na rin ang brief mo. Pasalamat ka't hindi nakakuha ng ilang kilong laman si Bulldog galing sa'yo. Malutong itong nagmura at sinamaan siya ng tingin. Pahiram ako ng jacket mo. Pantakip lang. Sige, heto. Wala sa sariling lumapit din naman si Apple. Nakalimutan niyang naghahabulan pa rin pala sila. Nang hawakan siya, ay hinigpitan na talaga ang pagkakahawak sa kanya. At binuhat lang naman siya nang magpumigla siya.
Wala ka na talagang kawala ngayon. Walang iya ka? Demonyo! Bitawan mo ako, hayop ka! Tumigil ka at baka may bagsak kita. Mabato itong dinaraanan ko. Kung gusto mong mabasag yung bungo mo, ha? Napipiko na ako sa yung babae ka. Wag na wag mo kong sasagarin. Matindi itong napahiyaw ng sinabunutan niya ang buhok nito. Pasalamat ito at na-corner na siya kaya yun na lang ang magagawa niya. Natagpuan na lang ni Apple ang sarili sa Maharlika Village sa loob ng malaking bahay na lagi niyang tinitingala noon kapag naghahatid siya ng kortina ni Mrs. Cruz. Pero naghihimagsik ang kalooban niya sa ginawa ng lalaki na pagtangay sa kanya. Ano bang ginagawa ko rito? Bakit mo ako dinala rito? Nakabihis na ito at mas lalo lang naging suplado ang aura. Ang laman ng utak niya ngayon ay kung papaano siya makakatakas dahil nilock nito ang remote na gate. Binigyan siya nito ng folder. Pagbukas niya ay terms and conditions ang nakasulat sa document. May copy rin itong hawak. Buntong hininga na binasa nga ni Apple ang nakasulat at gulat siya nang mabasang kailangan niyang magtrabaho ng 3 buwan sa lalaki para mabayaran ang 100,000 na pinambayad nito sa ospital. Sa ibaba ay nabasa niyang Leon Villaverde ang pangalan to at may pirma na rin sa ibabaw nun. Yung kanya na lang ang mula ni hindi niya rin alam paano nito nalaman ang full name niya. Nababaliw ka na ba? 3 months? As in, 3 buwan? Hoy babae. Apple ang pangalan ko, hindi babae. O sige, mansanas. Mansanas? Tao ako, hindi prutas. Pasalamat ka nga 3 months lang ang hinihingi ko sa'yo eh. 1 month is equivalent to 30,000. So 3 months. Kita mo na. May natira pang 10,000. Pero dahil mahirap naman ang ipapagawa ko sa'yo, okay na ako sa 3 months. Gawin mo lang lahat ng ipapagawa ko. After 3 months, bayad ka na sa utang mo sa akin. Kaya pumirma ka na sa contract na yan. At sino may sabi na pumapayag ako sa gusto mo? Kalokohan. Tumayo si Apple at tinapon sa sahigang hawak niyang folder. Wala kang magagawa kung sapilitan ng paniningil ko. Anong gusto mo? Kakasuhan kita at makukulong ka? O magtatrabaho ka sa akin ng libre? Pero bayad ang utang mo. Kapag ba kinasuhan kita, may panggastos ka ba sa mga lalakarin mo para pang counter ng ikakaso ko sa'yo? Ano? Mamili ka. Pabagsak na muling naupo si Apple sa sofa at gigil na pinulot ang folder. Babayaran naman kita eh. Hindi nga lang sa ngayon. Kasi ang hayop kong boyfriend, ex-boyfriend, tinangay niya lahat ng pera ko. Kita mo naman, nakunan ako dahil sa nangyari. At ikaw pa mismo naghatid sa akin sa ospital, hindi ba? Hindi na kaimik si Leon. Sa sinabi niya, nakita niyang nanlambot ang ekspresyon nito dahil sa narinig. Well, I'm truly sorry for your loss. I mean that. Pero kailangan ko ang pera ko. Kung mababayaran mo ko ngayon din, hindi na kita guguluhin. Pero kung idadaan lang natin sa promissory, I don't think papayag ako. So for you to pay me, you have to work with me in just 3 months. Ano bang work yung sinasabi mo? Tungkol dyan, pag-iisipan ko pa. Ano? You listen to me. And you listen, good woman. Sa loob ng 3 buwan ay mananatili ka sa tabi ko. Hindi ka pwedeng umalis nang walang permission galing sa akin. Kaya tawagan mo ng pamilya mo ngayon pa lang para magpaalam. Gamitin mo yung guest room sa tabi ng kwarto ko sa may 2nd floor. Don't worry. Maraming pagkain sa bahay ko. Hindi kita gugutumin. Pero hindi rin kita pagpapahingahin. Huwag na huwag kang magtatangkang umalis dahil kapag ginawa mo yun, hindi na ako ang hahabol sa'yo kundi ang kaso mo. Magsisimula ka sa araw na to. Kaya ikuha mo ako ng tubig dahil kanina pa ako nauuhaw. Humugot ng malalim na hininga si Apple habang hindi makapaniwalang nakatingin lang sa hudas. Ano pang hinihintay mo? Gawin mo ng utos ko. Diyan sa bandang kanan ng kitchen ko. Wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Pero nang kumukuha na siya ng tubig sa may dispenser, ay nakita niyang lagay ng asin. Nagngingit-ngit ang kalooban na binuksan niya yon at nilagyan ng baso ni Leon. 3 kutsara din. Tinunaw niya muna lahat bago dinala sa sala. Inabot niya sa lalaki ang baso
at agad rin namang ininom yon. Pero mabilis ding ibinuga dahil sa alat. What the? Ano bang nilagay mo sa tubig? Nagkakanda samid-samid nitong tanong. Hindi ba obvious? Asin, kamahalan. Nang makaganti man lang ako, masarap po ba ha? Ikaw, ang sarap mong kalbuhin kung hindi ka lang babae. Ano? May ipag-uutos pa po ba kayo? Naghaharing unggoy? Unggoy, sa mukha kong to. Umakyat ka na nga lang sa second floor dahil nandun ang magiging kwarto. I hate talking to a woman like you. Damn it. Matinding irap ang ginawa ni Apple at buwisit pa rin na umakyat na lang sa second floor at pumasok sa sinasabi nitong kwarto. Isang araw pa lang silang magkasama pero ang stress niya lampas ulo na. Nang araw din na yon ay tumawag kagad si Apple kay Cherry. Nag-aalala raw ang tiyang Lena niya dahil bigla siyang nawala at hinabol pa ng isang di kilalang lalaki. Huwag kang mag-alala, Chang. Ayos lang ho ako. Isa po sa maniningil ng utang yung nangahabol sa akin. Pero nag-usap na po kami at kasama po sa usapan namin na magtatrabaho ako sa kanya para mabawasan ng utang ko. At ang maganda rin ho ay kapag marami siyang benta, magkakaroon rin ako ng allowance kaya hintayin mo lang ako, Chang. Uuwi ako agad kapag bayad na ho ako. Alam ni Apple na masama ang magsinungaling, lalo na sa tiyahin, pero ayaw niyang mag-alala ito. Ni hindi niya rin sinabi kung nasan siya dahil alam niyang kukunin na naman ito ang ipon at ipambabayad kay Leon. Inutusan niya rin si Cherry na maghatid ng mga damit niya at huwag magsusumbong sa tiyahin kung ano talaga ang totoong kalagayan niya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hinaharap na nga ni Apple ang kalbaryo niya sa loob ng bahay ni Leon. Lahat-lahat na lang iniuutos sa kanya. Kahit nasa paanan na lang nito, ay iuutos pa rin. Hoy babae, ano ba tong niluluto mo? Ni hindi mo man lang ba binalatan tong luya? At saka itong sibuyas, ni hindi mo man lang hiniwa? Buong buo pa. Bulalas nito habang nakangiwing nakatingin sa sandok na may sibuyas at luya. Umaga pa lang pero kumukulo ng dugo sa kanya. Hoy ka rin lalaki, sana kasi inalam mo muna kung anong level ng katangahan ko bago mo ko ginawang katulong ano? Makakalimutin ako pagdating sa gawaing bahay. Ang kape, minsan na sinang nalalagay ko. Pasalamat ka nga't hindi ko pa nagagawa eh. At saka hindi lang yan, may mga... Tumahimik ka. Inis na singhal ni Leon sa kanya. Lihim na nagbunyi ang kalooban ni Apple sa nakikitang inis sa mukha ng binata. Pero kahit naiinis, ay wala pa ring bahid na kapangitan doon. Mas gumapo pa nga kapag magkasalubong ang kilay. Ang ingay-ingay mo. Sinasabi mo lang yan para magdalawang isip ako sa'yo. Kunin mo yung mga labahan sa loob ng kwarto ko. Sinunod ni Apple ang utos nito at talagang nanlaki ang mga mata niya sa dami ng damit na nagkalat doon. Binagibot ang kwarto mo o ano? Nakikita mo ba lahat ng yan? Hindi. Naririnig ko. Sinamaan siya nito ng tingin dahil sa pabalang niyang sagot. Lahat ng yan labahan mo. At gusto ko na gawin mo sa loob lang ng 1 oras. Kasi pagkatapos niyan, may mangiutos pa ako sa labas. Seryoso ka ba? 1 oras? Pwede na akong magluksong baka dyan sa mga damit na yan eh. Sa sobrang dami. Ang dami talaga. Hinalungkat na siguro ang lahat ng laman ng closet para lang may utos sa kanya. O sige, dahil mabait ako ngayon, 2 oras na lang. Sobra na yan ha. At hindi ka rin pwedeng gumamit ng washing machine. Kuha mo? Hindi sumagot si Apple. Nakatitig lang siya kay Leon. Pero sa loob ng utak niya, ubos na lahat ng buhok ng binata at binabalatan na ito ng buhay. Alis muna ako dahil may importante akong pupuntahan. Kapag nakita kong pinuti mo ang mga dekolor kong damit, yung 3 buwan mo rito, dadagdagan ko ng 1 buwan. Ha? Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Hindi sakto lang. Don't worry. Babalik agad ako after 2 hours. Kasi yung mga damo sa garden, mahaba na eh. Kailangan ko nang tabasin. At oo nga pala, huwag mo rin kakalimutang magluto. May mga karne sa ref at gusto kong kumain ng steak. Yung well done ha. Gawin mo ng maayos. Huwag na huwag ka rin magtatangkang tumakas. Kasi dadagdagan ko pang mga trabaho mo. Okay ba? Sige, ikaw nang bahala dyan. See you later, mansanas.
Hoy, naghaharing dilubyo. Mas mabuting huwag ka nalang bumalik at talagang iahalo ko na yung makapal mong balat sa tinalupan. Buisit ka! Pero wala nang nagawa ang pagsisigaw na yon ni Apple dahil tila wala ring narinig ang gwapong dilubyo na si Leon. Pagkatapos niyang maglaban ng araw na yon, ay para siyang sinipa ng 10 kabayo sa sobrang sakit ng likod at balakang niya. Mula nang nagsimula siyang magtahi ay yun na lang ang trabaho niya. Hindi na talaga sanay si Apple sa gawaing bahay, lalo na't nagsisimula palang mag-recover ang katawan niya mula sa miscarriage. Kinaumagahan ay ginising lang naman siya ni Leon sa tunog ng karet at gunting na gagamitin niya sa pagdadamo. Sa garden ay prenteng nakadikwatro lang ito, kumakain ng sandwich, nakatingin sa kanya habang nakaupo sa ratan na duyan sa ilalim ng mayabong na punong makopa. Habang si Apple naman ay nasa initan, nakasquat, nagdadamo. Namumula na ang mga paa niya dahil sa kagat ng langgam. Namimiss niya na ang pagtatahi. Gusto niya nang bisitahin ang shop niya para mawala man lang ang kaniyang stress. Pero heto at pinagdadamo siya ng naghaharing uri. Wala ka bang ibang pinagkakabalahan ha? Nakita ko sa mga picture frame sa loob ng kwarto mo na isa ka palang seaman. Bakit wala ka sa laot ha? Laot? Baka gusto mong sabihin na barko. Pareho lang yun. Teka nga, hindi ka pwedeng magtanong sa akin tungkol sa trabaho o sa personal kong buhay. Napairap si Apple sa narinig. Nagpatuloy siya sa ginagawa hanggang sa makakita ng uod. Natuwa siyang hawakan yon dahil matagal na siyang hindi nakakakita at nakakahawak. Ano bang ginagawa mo at hindi ka nagfo-focus sa pagdadamo? Tingnan mo, ang cute! Ano yan? Ah! Malakas na hiyaw ni Leon nang itapon niya sa damit nito ang uod. Hindi niya naman sana gagawin yon pero nanalo ang intrusive thoughts niya. Pero ang masaklap ay takot pala si Leon doon at ang uod ay hindi lang tumama sa loosened shirt nito kung hindi pumasok sa loob pa mismo. Damn it! Damn it! Uy, sorry. Hindi ko sinasadya. Talagang humagalpak siya ng tawa habang takot na nagtatatalon si Leon. Inaalis ang uod sa katawan nito. Bumagsak ang uod sa lupa pero ang takot na reaksyon ng binata at ang pamumula ng tenga ay mas lalong ikinatawa ni Apple. Buisit! Bakit mo ginawa yon ha? Galit na singhal sa kanya ni Leon. Grabe, parang uod lang. Hindi ko naman alam na nababakla ka pala pagdating sa uod. Maya-maya'y hawak ang tiyan na tumigil siya dahil wala nang kibo si Leon. Nanatiling nakatitig sa kanya habang namimilog ang mga mata. Nasyak yata talaga sa ginawa niya. Sorry na, hindi ko alam na natakot ka. Pero walang imik na tinalikuran siya ni Leon. Nang sundan niya ang binata para humingi pa ng tawad, ay dire-diretso na ito sa garahe. Pinaandar ang sasakyan at lumabas na ng village. Paano kaya kung malalaman niya rin takot ka sa palaka at gagamba? Baka mas lalo siyang gaganahang pagtripan ka. Tama ka pre, kung pumunta kaya tayo sa bahay niya at sabihin dun sa kasambahay niya kuno na hindi lang uod ang kahinaan ng makisig na si Leon Villaverde. Isang matalim na tingin ang pinukol ni Leon sa dalawang kaibigan na si Travis at Kyle. Nabadrip siya sa ginawa ni Apple sa kanya. Kaya naman, pumunta siya sa resort nilang tatlo. Niyaya niyang mag-inuman ng maagang dalawa. Natawa ang mga ito habang nagkukwento siya tungkol sa nangyayari sa kanila ng babaeng kinamumuhian niya. Sige, gawin niyo nang bawiin kong investment ko rito sa resort mo. Aniya kay Travis matapos lagukin ang beer na nasa hawak niyang bote. Ito naman hindi mabiro. Alam mo kasi, medyo mali ang paraan ng paghiganti mo. Dinala mo siya sa bahay mo. Para ano? Para utos-utusan lang. Ikaw na yung may sabi, galing siya sa mahirap na pamilya. Tingin mo ba, hindi sanay sa trabaho yan? Travis is right, Leon. Kung gusto mong mas tumagos ang revenge mo, mas masakit. Hindi ba dapat ang emosyon niyang paglaruan mo? Nagtatakang tinignan ni Leon ang kaibigang si Kyle. Para bang nag-idea siya kung papaanong makakaganti kay Apple.
Yun bang mararamdaman nito kung gaano kasakit ang naramdaman noon ng mami niya nang talikuran nito ng kaniyang daddy? Para lang sa isang babae, at ang babaeng yun ay walang iba kundi ang mama ni Apple. Hoy, kayo ha? Ano ba yung pinag-uusapan niyo? Malditang singhal sa kanila ni Danica, ang fiancé ni Travis. Naroon din ito, pinagluluto sila ng pulutan. Maganda ito at mabait, kaya lang talagang prangka. Babe, masama ang pinaplano ng dalawang ogag na to. Babae rin ako, kaya honestly, hindi ko nagustuhan ang narinig ko. At talagang sinusuportahan mo pa talaga sila sa kalokohan nila, sa halip na pagsabihan. Sinamaan ni Danica ng tingin si Travis, na ikinakamot lang din sa ulo ng kaibigan nila. Marahan itong hinilang fiancé at pinaupo sa tabi nito. Uy babe, hindi yan totoo ah. Hindi mo lang narinig pero sinabi kong mali ang plano nila. Mali na manakit ng babae. Mali na magpaasa ng babae. Dahil ang mga babae ang siyang magpapabago sa mundo. Aray! Parehong natawa si Leon at Kyle dahil binatukan lang naman ni Danica si Travis. Palusot ka pa talaga. Kayong dalawa ha. Huwag niyo nang subukan. Kayo lang din ang mahuhulog sa bitag sa sarili niyong patibong. Nagkatinginan lang sila ni Kyle dahil sa sinabing yun ni Danica. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Leon habang nilalagok ang whiskey na hawak niya. At kahit ayaw niya mga alalahanin, ay parang ilog kung umagos ang mga laala nung bata pa siya. I was there for you through everything, Leonardo. Minahal at nilagaan kita. Pero ngayon, nalaman mo lang na namatay ng asawang ex-girlfriend mong si Alisa. Binabaliwala mo na ako. Pati si Leon ay binabaliwala mo na rin dahil lagi kang wala. You shut up, Eloisa. Una pa lang, alam nating wala lang ang relasyong to. You made love with me after you drugged me. Nagkaroon tayo ng anak dahil sa kagagawan mo. You're the one who made my life miserable. Let's end this. Mag-divorce na tayo. Leonardo, please. Please pag-usapan natin to ng maayos. Nagsimula naman ang mahulog ang loob mo sa akin, di ba? Nagsimula ka nang mahalin ako. Dahil sa babaeng yun, dahil sa kanya. Kaya ka ulit nagkakaganyan. Please huwag kang umalis. Dito ka lang sa tabi namin ng anak natin. Kailangan ka namin ni Leon. Pinapakisamahan lang kita dahil kay Leon, Eloisa. Pero nagkakamali ka. Kung iniisip mong minahal kita. Ikaw, si mommy at daddy, kayo ng mga magulang mo. Kayo lang ang may gusto sa marriage na to. Leonardo! I'm sorry. Ipapaliwanag ko na lang kay Leon ang lahat. Kapag nasa tamang edad na siya, I have to go. Sa mga salitang yun, iniwan sila ng kaniyang ama. 10 taon pa lamang si Leon nang masaksihan niya ang tagpong yun. Sa living room ng bahay nila, nakita niya kung papaanong lumuhod ang kanyang mommy sa harap ng walang puso niyang ama. Ang ama niyang hindi man lang inisip kung may anak itong masasaktan. Noong bata pa si Leon ay hindi niya pa masyadong naintindihan ang lahat. Pero habang unti-unti siyang lumalaki, ay mas lalong naging miserable ang mami niya hanggang sa nawala ito sa katinuan, nagkasakit at tuluyang nawala sa buhay niya. Hindi kaagad nakatulog si Apple ng gabing yon dahil iniwan lang naman siya ni Leon sa malaking bahay nito na siya lang mag-isa. Hindi pa naman siya sanay na nag-iisa. At nang tuloy na siyang makaidlip, ay siya namang pagbulabog sa kanya ng kung anong ingay na nagbumula sa first floor ng bahay. Binundol ng matinding takot at kabang dibdib ni Apple nang makita mula sa kusina ang mga basag na gamit. Mula sa rice cooker, heater, pati na sa mga basag na plato, pati rin ang mesa at ang mga upuan sa dining ay bumaliktad na. Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Nang pinindot niya ang switch ng ilaw ay kagad na hagip ng mga mata niya si Leon. Nakaupo ito sa sahig, nakapatong ang kamay at ulo sa may tuhod at mas lalo lang siyang nakaramdam ng takot nang makita ang duguan nitong kamao. Leon! Hoy! Anong nangyari? Nakipag-away ka ba? Bakit may mga basag na gamit sa sahig? May akit bahay ba? Nilabanan mo? Saan ang masakit? Sunod-sunod ang naging tanong ni Apple nang hawakan siya sa braso ni Leon
ay marahas winakli ang kamay niya. Leon, may sugat ka. Ano ngayon kung may sugat ako? Mahinang tanong nito, tsaka nagangat ng tingin. Naamoy niya kagad ang alak sa hininga nito na parami yatang inom. Halika na, gagamutin ko yung… Huwag mo kong hawakan. Sigaw nito na ikinapikit ni Apple. Tila na-trigger ang anxiety niya dahil na-trauma na siya noon sa papa niya. Naninigaw kapag lasing, sinasaktan pa ang mama niya. Bahagyang lumayo si Apple kay Leon dahil natatakot talaga siya. Alam mo, may kakilala akong babae. Kamukhang kamukha mo siya. Pero magkaiba kayo. Dahil ang babaeng yun, siya yung nanakit at nanira ng relasyon. Pero ikaw lang naman ang tinarantado ng hinayupak mong boyfriend. Ikaw ang niloko. At ikaw rin ang iniwang luhaan. Parang pinunit ang puso ni Apple nang binanggit nito ang ginawa ni Brian sa kanya. Wala itong karapatan na banggitin ang tungkol sa personal niyang buhay dahil wala itong alam sa lahat ng pinagdaanan niya. Pero sa tingin ko, baka may nagawa ka rin kaya ka ininja ng boyfriend mo. Sa tingin ko talaga, nagtatago ka lang dyan sa painosente mong kilos eh. Alam kong may pinagmanahan ka. Anong ibig mong sabihin? Sus, kunwari ka pa. Natatawang sambit nito habang pasuray-suray maglakad papalapit sa kanya. Kaya naman mabilis niyang tinalikuran. Lasing ka, Leon. Bukas na tayo mag-usap. Huwag mo kong tatalikuran. Marahas na hinilas siya ni Leon sa kabilang kamay. Pero ang kabilang palad niya ay mabilis na dumapos sa pisngi ng binata. Dahilan kung bakit natigilan ito at naibalang ang tingin sa ibang direksyon. Oo, malakas niya itong sinampal. Nang muli siyang tiningnan ay namumula na ang mga mata dahil sa galit. Ano bang alam mo tungkol sa akin, Leon? Bakit mo ginagawa sa akin to? Alam mo, pagtitiisan ko ng 3 buwan ang lahat ng pinapagawa mo sa akin. Pero kung babastusin mo lang din ako ng ganito, ipakulong mo na lang ako. Wala kang karapatan na husgahan ako. Oo, may utang ako sa'yo. Pero hindi yun dahilan para pagsalitan mo ko ng ganyan. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Teka, galit ka ba sa akin? Dahil sa ginawa kong pagtapon ng uod sa'yo kanina? Parang uod lang. Uuwi kang lasing at tatatuhin mo ko ng ganito. Para kang hindi lalaki ah. Anong sinabi mo? Narinig mo ang sinabi ko. Bitawan mo ko dahil matutulog na ako. Hindi. Dito ka lang. Dahil papatunahin ko sa yung lalaki talaga ako. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Apple dahil sa gulat. Nang walang pasabing hinaklit siya ni Leon sa bewang at hinila papalapit dito. Tila bumagal ang oras nang bumangga siya sa matigas nitong katawan. Naramdaman niya na lang ang mainit nitong palad sa batok niya at diniin papalapit sa isa't isa ang kanilang mga muka. Huli na nang mapagtanto ni Apple na sakop na ni Leon ang kaniyang mga labi. Kaya naman nakulong na lang sa lalamunan ng kaniyang singhap. Nanlalamig, nanginginig at para bang aatakihin siya sa puso habang walang pakundangan sa pag-angkin sa Leon sa kaniyang mga labi. Pero nang maisip ang kawalan ni Leon ng respeto sa kanya ay buong lakas na tinulak niyang binata. Kaya naman sumalampak ito sa sahig. Wala ng lakas dahil siguro sa kalasingan. Bago pa mapahagulhol sa harap ng binata ay mabilis na siyang tumakbo, papasok ng kwarto. Doon ay walang tunog na humikbi at binuhos ang lahat ng emosyon. Tahimik ang buong kabahayan nang magising si Apple kinabukasan. Nang maalala niyang nangyari kagabi ay napahilot siya sa ulo. Kumikirot yun dahil hindi naman talaga siya nakatulog ng maayos. Napabuntong hininga na bumaba siya ng kama. Nagayos muna siya dahil medyo nangingitim ang gilid ng mata niya. Ilang araw na siyang walang maayos na tulog. Isang simpleng pajama at pink top ang sinuot niya. Nakapuyod na rin ang mahaba niyang buhok. Pabilog yun sa may bandang batok. Pagkatapos ay bumaba na sa kusina.
Maya-may magigising na naman ang naghaharing dilubyo at buong araw na namang manguutos. Bulong niya habang naglalagay ng bigas sa rice cooker. Nang araw na yun ay ginawa lang ni Apple ang mga trabaho niya. Nagluto, naglinis, pero hindi niya pinapansin o kinakausap man lang si Leon. Nagpapahuli rin siya kapag kakain na. At mukhang wala rin namang balak ang binata na kausapin siya o humingi man lang ng tawad. May mga pagkakataon na nagtatagpo ang kanilang mga mata. Pero pareho silang mabilis na napapaiwas ng tingin. Tumagal sila ng ganon. Sa loob ng 2 araw, parang mga bulag at pipi sa loob ng bahay. Hindi nakikita at naririnig ang bawat isa. Pero sa pangatlong araw, ay inimikan na siya ni Leon nang pumasok siya sa kwarto nito at kinuha ang mga damit sa may laundry basket. Teka, anong gagawin mo sa mga damit ko? Tanong nito pagkalabas ng banyo. Kakaligo lang at nakabihis na rin. Hindi naman siguro to nakakain, di ba? Malamang lalaban ko. Apple, wait. Can you please talk calmly? Naiinis talaga ako kapag pabalang ang sagot mo. Ikaw kasi, tinatanong mo pa ang obvious. Okay. I'm sorry. Napakurap si Apple nang marinig itong mag-sorry sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi makapaniwalang nakatitig siya kay Leon, kaya naman napaiwas ito ng tingin at hindi na muling nagsalita. Hindi maliwanag kay Apple kung anong hinihingi nito ng tawad, kaya dala ng laundry basket na tinalikuran niya ito. Apple, wait. Tawag nito sa kanya at pinigilan siya sa siko. Ganoon na lang ang pagsabog ng kung anong damdamin sa loob-loob ni Apple nang magdampi ang kanilang mga balat. Mamaya ka na bumaba. May sasabihin lang ako. Hindi umimik si Apple. Tiningala lang si Leon na ngayon ay nasa harap niya na. I just wanna say sorry. Naging insensitive ako. Hindi maganda yung mga sinabi ko. Pasensya na. Hindi na mauulit. Hindi na talaga. Dahil kapag ginawa mo ulit, lalayasan na kita. Ha? Eh di kung ganun, ididemanda kita. Hays, ano ba talaga? Magsusorry ka o magbabangay na naman tayo? Nagsusorry na nga ako eh. Patawarin mo na ako. At saka, kausapin mo na rin ako. Okay. Bati na tayo? Namimilog ang mga matang tanong nito sa kanya. Parang batang binilhan ng maraming candy. Hindi niya talaga magets ang ugali ng Villaverde na ito. Bate, hindi naman tayo nag-away ha. Sige na, bababa na ako. Lalaban ko na tong mga damit mo. No, akin na. Dadalhin ko na sa laundry shop. Pagod ka last day, di ba? Kasi marami-rami din yung nilaban mo. At ngayong nakokonsensya ka na. Hindi na, gagastos ka pa. Ako na maglalaba. Konti lang naman eh. Pero makulit si Leon. Hindi alam ni Apple kung bakit kailangan itong agawin sa kaniyang basket hanggang sa may laundry room. Hindi talaga siya tinantanan kahit nagsisimula na siyang pabulain ng mga damit. Sabing ako na lang ang maglalabi. Wala naman akong gagawin. Ano ka ba? Hindi dapat pinaglalabang mga naghaharing uri. Ayan ka na naman, Apple ha. Umalis ka na nga kasi. Magwalis ka na lang sa sala. No, ako maglalaba. Anitong inaagaw ang hawak niyang damit. Ang kulit mo talaga ha? Oh, hetong sayo. Naiinis na kumuha si Apple ng napakaraming bula at pinahid yun sa gwapong mukha ni Leon. Sa ginawa niya ay talagang natigilan ng binata. What the? Ang kulit mo kasi. Ito pa lang gusto mo ha. Lagot ka sa akin ngayon. Hoy Leon, ano ba? Lumayo ka nga. Ano ba? Malakas na sigaw ni Apple habang umaatras papalayo kay Leon dahil kumuha na rin ito ng napakaraming bula at mukhang ipapahay din sa mukha niya. Nagawa niya pang tumakbo palabas ng laundry room pero hindi pa man siya nakakalayo ay naabutan na siya ni Leon. Maagap na hinapit siya nito sa bewang at mabilis na pinihit paharap dito. Mariing napapikit na lang si Apple ng akmang ipapahid na ni Leon
sa mukha niyang maraming bula sa palad nito. Pero nagtagal ng ilang segundo ang pagpikit niya at walang nangyari. Ramdam niyang walang dumapong kamay sa mukha kaya naman dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Sinalubong siya ng kulay tsokolating mga mata ni Leon. Tulalang nakatitig sa mukha niya. Ang klase ng tingin to ay para bang nabibighani. Dahan-dahan itong binaba ang kamay na may bula at marahan siyang binitawan. Sinabi kong ako nang maglalaban ng mga damit ko. Sige na, dun ka na. Marahan siyang tinulak ng binata papasok sa kitchen. Pumasok naman ito sa laundry room tsaka nilakyon. Ano bang problema niya? Nakukonsensya ba talaga siya? Dahil sa nagawa niya nung nakaraang gabi? Minsan hindi ko talaga siya maintindihan eh. Ang akala ni Apple ay yun lang ang kabaliwang gagawin ni Leon. Ang agawin ng labahan mula sa kanya. Pero nagising na lang siya sa bawat umaga na magaan ang lahat ng pinapagawa sa kanya. Hindi lang yon. Napapansin niya kasing imbis na ito ang pagsilbihan niya ay baliktad na ngayon ang nangyayari. Ito na ang nagluluto para sa kanila. Kung hindi pa siya magpupumilit na maghugas ng pinggan, ay hindi papagawa ni Leon sa kanya. Napapaisip siya sa kinikilos ng binata, pero mas lamang ang pakiramdam ng pagkagusto sa simpleng mga gestures na pinapakita nito. Ano ka ba pare? Makakahalata yan kapag ang bilis magbago ng pakikitungo mo sa kanya. Palatak ni Kyle nang minsang magkita ulit sila ni Leon sa resort. Anong dapat kong gawin? Wala na akong maisip na paraan para mahulog siya sa akin. Dahan-dahanin mo lang. Dapat consistent ka pa rin sa pagpapahirap sa kanya. Pero dapat kunyari may care ka na. Bakit hindi mo siya dalhin dito sa resort this weekend? May nagbook ng yate at wala si Travis. Kaya ikaw na muna ang magmamaneho. Gawin mong cabin crew si Miss Mananahi. Miss Mananahi? Yes, sabi mo kasi may tailoring shop siya. So, mananahi siya. 2 days kayong maglalayag papunta dun sa kabilang isla. Taga-Canada kasi yung bagong turista natin. At bilang co-owner ng resort na to, magtrabaho ka naman. Huwag yung sa pagiganti ka lang nakafocus. Ano, Captain, game ka ba? Wala sa sariling napatango na lang si Leon sa sinabing yun ni Kyle. Mabilis na dumating ang weekend. Ni hindi na kinausap pa ni Leon si Apple sa mga gagawin nila. Basta niya na lang itong sinama sa resort. Napalagay kagad kasi si Apple sa mga kaibigan ni Leon, lalo na kay Danica na girlfriend ni Travis. Kinagabihan ay nakipag-inuman siya sa mga ito sa may dalampasigan at masasabi niyang magaan kasama ang mga ito. Hindi katulad ng boss niyang Dilubyo. Kinabukasan ay dumating na ngang mga bisitang hinihintay nila. Namangha si Apple nang makapasok sa malaking yate kung saan sila sasakay patungo sa kabilang isla. Nasako pa rin daw ng resort na pagmamay-ari nila Leon, Kyle at Travis. 5 Canadian citizen ang sasakay ng yate. Isinama siya ni Leon dahil siya raw ang magsisilbi sa mga ito. Siyang magiging cabin crew. In short, alila siya sa loob ng yateng yon. Sa loob ng 2 araw. Pero hindi niya mapigilan ang sariling mamangha kay Leon nang makita niya itong pinapaandar ang yate at nagsimula na silang maglayag. Hindi maalis ang tingin niya kay Leon na nagmamaneho. Paano ka naging captain? Pangarap mo ba yun? Mula pa nun? No, ginawa ko lang to dahil ayaw ng daddy ko. Ano? Gusto niyang sumunod ako sa yapak niya, ang maging magaling sa pagninegosyo. Pero dahil galit ako sa kanya, hindi ko sinunod ang gusto niya. Pinakaayaw niyang sumakay ng cruise o kahit na yate dahil minsan na siyang naaksidente nun habang nasa loob ng barko. Kung ano ang trauma niya, yun ang ginagawa ko. Talaga palang masama ugali mo, no? Grabe ka. Kaya ba ibang bahay mo dahil hindi mo kasundo ang parents mo? Ang mami mo, gusto niya ang profesyon mo. Hindi niya alam na seaman ako. Dahil high school pa lang ako wala na siya. Hindi na kay Mix si Apple. Nalungkot siya para sa binata. Kasi nawalan din siya ng magulang. Hindi lang isa, kundi 2. Pero nagpapasalamat pa rin siya na may tiyang Len siyang handang magpakamagulang sa kanya. 3:00 na ng hapon
nang marating nila ang Isla Blanca, parte pa rin ng resort na pagmamay-ari nila Leon. May mga cottages doon at gulat siya nang malamang sa isang cottage lang sila tutuloy ni Leon habang naroon sa isla. At ang alam niya ay mag-extend ng isa pang araw mga Canadian, kaya 2 araw silang magsasama ni Leon sa cottage na yon. Bakit naman iisa lang? Isa ka sa may-ari ng resort. Baka pwede mong gawa ng paraan na magkaiba tayo ng tutuluyan. Fully book lahat ng cottages. At saka bakit? May problema ba? Hindi ka nga nagrereklamo na isang bahay lang tayo nakatira eh. Oo nga, pero magkaibang kwarto naman. Don't worry, sasahig ako. Ha? Hindi naman pwede yun. So, gusto mo magtabi tayo? Nanlaki ang mga mata ni Apple sa narinig. At dahil nakangiting naghihintay sa Leon ang sagot niya, ay umiwas siya ng tingin. Hindi naman. Ang akin lang baka hindi ka komportable. Kung may extra foam naman, ako na lang sa sahig. No, it's either ako sa sahig o magkatabi tayong matutulog. Ganun lang kasimple. Ayoko rin na nasa sahig ka matulog. Nakokonsensya na nga ako na lagi kitang inuutusan, knowing na 1 buwan pa lang ang nakalipas nung makaranas ka ng miscarriage. Hindi nakasagot si Apple. Sinusundan lang ang bawat galaw ni Leon habang inaayos nito ang mga gamit sa may drawer. Ang hindi niya napaghandaan ay nang kinuha rin nito mula sa kaniyang bag niya at maayos na inilagay sa ibabaw ng drawer. Anong gusto mong kainin? Sabihin mo lang. Ipapaluto ko sa kitchen. Kahit ano lang. Seafoods? Narinig kong sinabi mo kay Danica kanina na gusto mong makakain ng king crab. Magpapaluto ako. Magpahinga ka na. Alam kong napagod ka. Tatawagin na lang kita kapag kakain na. Tipid, ngunit sincere na nginitian siya ni Leon bago ito tuluyang lumabas ng cottage. Nang gabing yon ay sabay silang kumain ni Leon. Kakaiba pa dahil may candlelight sa mesa nila habang kumakain. At kahit ayaw niya itong matulog sa sahig ay nagpumilit ito basta maging komportable lang daw ang tulog niya. Hindi alam ni Apple kung paanong pipigilan niyang kung anong damdaming nagsisimulang umusbong sa dibdib niya. Simpleng ngiti lang yon, pero yun ang unang pagkakataon na hindi sarkastiko ang ngiti ni Leon sa kanya. Ang akala ni Apple ay baka dahil lang sa mood swings ni Leon, kaya minsan ay maayos ang pakikitungo sa kanya. Pero habang nasa isla, ni hindi siya nito tinaasan ng boses at pinakitaan ng masamang ugali sa usual naman itong ginagawa. At hanggang sa makauwi sila, ay ramdam ni Apple ang kakaibang pakikitungo sa kanya ni Leon. Lalo pa at pinayagan siya nitong bumisita sa tailoring shop niya. Kahit sinabi nito noon na hindi muna siya pwedeng bumalik sa kanila. Itong patahian, naman ako pa to kay mama. Kasi si mama, pinalaki niya ako at nabuhay niya ako dahil lang sa pagtatahi. Bata pa lang ako, tinuturuan niya na ako magtahi. Tinaguyod niya to kasi hindi siya sinuportahan ni Papa. Yung Papa ko kasi, mabisyo eh. Niyaya niyang pumasok si Leon sa may office niya. Masikip na kwarto lang yon. Sa ibabaw ng mesa ay naroon pa rin ang picture ng mama at papa niya. Maya-maya pa ay nakita niya si Leon na kinuha ang isang picture frame na may litrato ng mama niya at ang dating lalaki na minahal nito. Si Tito Leonardo. Sino tong lalaki sa picture? Curious na tanong ng binata. Yan ba? Si Tito Leonardo, soulmate ng mama ko. Soulmate? Oo, siya kasi yung first love ni mama. Si Tito Leonardo, galing siya sa mayamang pamilya. Tapos si mama, katulong siya sa mansyon nila. Nagkagusto si Tito kay mama. Pero yung papa ni Tito Leonardo, tutol sa kanilang dalawa. Kaya hindi sila nagkatuluyan. Pareho silang nagkaroon ng pamilya. Pero nang nawala si papa, bumalik si Tito sa buhay ni mama. Kaya ako siya nakilala. So iniwan ng lalaking to ang pamilya niya para lang balikan ang mama mo. Ang sabi ni Tito, hiwalay na rin daw siya sa asawa kaya malaya na silang mahalin ng isa't isa. Natigilan si Apple nang mapaklang natawa si Leon at pabagsak na binaba ulit sa mesang picture frame.
May mga lalaki talagang ganun. Sasabihing hiwalay na para makapaglandian sa iba. Hindi naman. Mabuting tao si Tito Leonardo. Katunayan na isa siya sa tumulong kay Mama para maparenovate tong shop. Pero kahit gano'n yung kamahal si Mama, nawala pa rin sa kanya. Matagal na kasing tinago ni Mama na may leukemia siya. Nung nawala siya, hindi lang ako ang talagang nasaktan niya. Pati si Tito Leonardo. Nakakaawa nga dahil para na siyang mababaliw. Sobrang mahal niya ang mama ko. Nakita ni Apple ang pamumula ng mga mata ni Leon, lalo ng pagkuyom nito ng kamao. Sumakit daw bigla ang ulo, kaya naman bumalik na sila sa village. Pero pagdating doon ay nagpaalam si Leon na lalabas daw muna. Ilang oras siyang naghintay, nakapagluto na siya at lahat-lahat, pero ginabi na si Leon ng uwi at amoy alak na naman. Sabi mo kanina masakit ang ulo mo, bakit umiinom ka pa? Nag-aalala niyang tanong nang pagbuksan siya ni Leon. Umakbay ito sa kanya, kaya naman inalalayan niyang makaupo sa sofa. Umiinom talaga ako kapag masakit ang ulo ko, para mawala yung sakit. Nakapikit ngunit nakangiti nitong sagot. Nakasandal ang ulo sa may headrest ng sofa, nakatingala, at ang puting long sleeve ay nakabukas ang botones, kaya kitang malapad nitong dibdib, maging ang ilang hibla ng balahibo roon. Lihim na napalanok si Apple sa nakikita. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit naaakit siyang titigan yon. At ang masaklap ay nahuli lang naman ni Leon ang mapangahas niyang mga mata. Why are you looking at me like that? Do you find me sexy? Teka, ikukuha lang kita ng tubig. Nahihiyang sagot ni Apple at mabilis na tinalikuran ang binata. Pero mabilis na napigilan siya sa palapulsuhan. Naging triple na yata ang pagtibok ng puso ni Apple nang tumayo si Leon habang hindi pa rin binibitawan ang kamay niya. Nang tuloy na silang magkaharap, ay napasinghap na lang siya dahil hinaklit siya nito sa bewang. Pinulupot ang mga kamay doon at dahan-dahang pinaglapit ang kanilang mga katawan. Sinalubong siya ng malamlam na mga mata ni Leon. I don't know what is happening to me, Apple. Bakit ba ako nagkakaganito? Ano bang nangyayari sa'yo? Inosente niyang tanong. I feel like I wanna touch you. I wanna kiss you. Umawang ang bibig ni Apple sa narinig. Hindi niya alam kung makakaramdam ba siya ng tuwa dahil yun ang gustong gawin ni Leon sa kanya. At kahit ayaw niyang aminin nitong mga nakarang araw, kapag naalala niya ang pagiging iba ng pagtrato ni Leon sa kanya, masaya ang puso niya at aminado rin siyang babae lang din siya na naaakit rin sa gandang taglay ni Leon bilang isang lalaki. Leon, lasing ka. Hindi ako lasing. Nakainom ka pa rin. Ano naman kung nakainom ako? Kapag nakainom kasi ang isang tao, hindi niya alam ang sinasabi niya. Alam kong sinasabi ko at lalong alam ko na naaakit ako sa'yo. Sa mukha mo, sa bawat galaw mo. Gumapang sa mukha ni Apple ang may init na palad ni Leon. Kaya naman ang kaninang sensasyon na nagsisimula na sanang umusbong sa kaibuturan niya na pilit niyang pinapatay ay unti-unting nilalamon ng kaniyang buong sistema. Can I kiss you? Leon, bukas na lang tayong mag-usap. Mabilis na tinalikuran ni Apple sa Leon, pero nakakaisang hakbang pa lang siya nang hawakan siya nitong muli sa braso at marahas na pinaharap dito. Bumangga si Apple sa matigas na dibdib ng binata at kay bilis ng bawat galaw nito, basta na lang siyang hinalikan ng marubdob. Kahit nakahagulat ang tagpong yun, ay pinilit ni Apple kumawala. Pero ano lang ba ang lakas niya sa lakas ng binata? Lalo pat nakukulong siya sa bisig nito. Kaya naman ang mas lalong lumalim ang halik ni Leon at nagsimula nang maglumikot sa bawat sensitibong parte ng katawan niya, ang makamay nito ay tuluyang nanghina si Apple. Tuluyang sumuko ang damdaming pilit niyang pinipigilan. Nagpaubaya sa masarap at mainit nitong halik.
Ni hindi niya namalaya na nakakyat na sila sa ikalawang palapag ng bahay at hubot-hubad na nakapasok sa loob ng kwarto nito. Hindi napigilan ni Apple ang sarili dahil na rin sa pagkasabik na maangkin ay walang pagtutol na nagpaubaya siya kay Leon at nilasap ang bawat segundo ng pagsamba nito sa katawan niya. Buong gabi nilang inangkin ang bawat isa hanggang sa tuluyan siyang makatulog sa mga bisig ni Leon. Ang sinag ng araw na tumatama sa mukha ni Apple ang naging dahilan kung bakit siya nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Iminulat niya ang mga mata at hindi na nagulat na suot niya ang gray shirt ni Leon na halos nilamon na siya sa sobrang laki. Hindi niya napigilan ang sariling mapangiti habang inaalala kung ano ang mga sinabi nito kagabi. Kailangan ko na sigurong umamin. Ha? Ano nga aminin mo? Takang tanong ni Apple kay Leon habang nakahiga at una niya ang braso nito. Ang kamay naman ni Leon ay nilalaro ang iilang hibla ng kaniyang buhok. Kakatapos lang nilang paligayahin ang isa't isa sa pangalawang pagkakataon. Naginawa ko lang dahilan ng 100,000 para makasama ka. Gulat man sa narinig ay hindi na iminulat ni Apple ang inaantok niyang mga mata. Mabigat na ang talukap noon at pagod na pagod din siya. Nung una kitang makita rito sa village, I already admire your beauty. Nung dinala kita sa ospital at nalaman kong nangyari sa'yo, nakaramdam ako ng awa. And for me to be able to talk to you again, kailangan kong sumugal. Sumugal? Kaya ba binayaran mong bill ko? Pahinang-pahina ang boses na tanong niya. At ang mga sumunod na sinabi ni Leon ay parang hangin na unti-unting nawawala sa pandinig niya hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng dilema. Sumakit ang ulo ni Apple habang inaalala kung ano ba talaga ang sinabi ni Leon. Pero nang makitang wala ito sa tabi niya ay nagtaka siya. Mabilis siyang bumalik sa kwarto para maligo at magbihis. Kailangan niyang makausap si Leon tungkol sa nangyari sa kanila kagabi para maliwanagan, pero wala ito sa buong kabahayan. Nagluto at naglinis na lang muna siya habang hinihintay ito. Bumilis ang pintig ng puso ni Apple nang marinig ang tunog ng sasakyan ni Leon. Mabilis niyang hinain ang mga pagkain na niluto niya at maayos na nilapag sa dining table. Nang marinig niya ang yabag nito papasok sa loob ng bahay, ay tapos na ang lahat. San ka galing? Halika, kain na. Nagluto ako nung nirequest mo nung nakarang araw. Nakangiting aniya habang kumukuha ng juice sa ref. Pero natigilan si Apple sa ginagawang paghakbang papunta sa mesa nang makita si Leon sa hamba ng pinto ng dining area. Hindi ito nag-iisa, may kasamang magandang babae. Ang ngiti niya'y nawala nang makitang magkahugpong ang kamay ng dalawa. Sino siya, love? Malambing na tanong ng dalaga at mas lalong dumikit kay Leon. Katulong ko rito sa bahay. Medyo wala na kasi akong time na mag-ayos dito. Alam mo naman, busy sa resort. Oh, hello. I'm Corinne, Leon's fiancé. Sige lang, feel free around the house while I'm here. Mabait naman ako. Pakiramdam ni Apple ay binuhusan siya ng ilang baldeng malamig na tubig. Hindi niya magawang kumilos sa kinatatayuan. Para lang siyang estatwa na nakatingin sa magandang babae na sa tingin niya ay mas bata pa sa kanya ng 3 taon. Sige na, Apple. Gawin mo na lang yung ibang trabaho mo. No, love. Pwede naman siyang sumabay sa atin. Hindi na. Tapos na ako kanina. Pilit na pinatatag ang boses na sabi niya. Dali-daling lumabas ng dining area si Apple at patakbong inakyat ang hagdan. Pagkapasok sa kwarto ay basta na lang bumagsak ang mga luhang hindi niya mapigilan. Hindi mo na siguro kailangan pang magtanong. Malinaw na parausan ka lang niya, ha? Ang galing, Apple. Ang galing mo talaga. Umiiyak niyang pangusga sa sarili. Hinayaan niyang lamunin siya ng puot, sakit at pagkalito sa loob ng ilang oras. Kahit alam niyang nakalis na ang fiancé ni Leon, ay hindi pa rin siya lumalabas ng kwarto. Pagtingin niya sa salamin
ay mugto ng mga mata niya. Parang batang kawawa na wala man lang mapagsumbungan na nabuli siya. Ang pagkatok na Leon sa pinto ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Mag-usap tayo. Hihintayin kita sa baba. Sige, bababa ako. Mahinahon niyang sagot. Naghilamos muna si Apple bago lumabas at sa living room ay naghihintay na nga si Leon sa kanya. Nakatukod ang mga siko nito sa tuhod at nakatakip naman ang mga palad sa muka. Umupo siya sa tapat nito kaya malinaw niyang nakikita ang frustrasyon sa mga mata nito. Sandaling katahimikan ang namayani kaya napayuko na lang si Apple. Corinne is my long-time girlfriend. Sa susunod na taon ay magpapakasal na kami. Ganun ba? Congrats! Mid-30s ka na, kaya dapat lang talaga na mag-asawa ka na. Nakangiting aniya at tiningnan si Leon sa mga mata. Yung nangyari kagabi. Hihingi ka ba ng tawad o? Oo, siguro kailangan. Pero hindi sa akin. What do you mean? Kung may dapat kang hinga ng tawad dahil sa nangyari kagabi, kay Corinne dapat, hindi sa akin. Kasi, ang totoo, ginusto ko rin naman talaga yon. Halos ilang buwan na rin namang walang nangyayari sa amin ni Bryle. At nang magkaroon ng tensyon sa pagitan natin kagabi, nasabik ako. Kaya hinayaan ko magpangkin pa sa'yo. Pero wala lang yon, walang ibig sabihin. Ayaw niyang maging kaawa-awa sa harap ni Leon, kaya niya nasabi yon. Kapag nalaman ni Corinne at masasaktan siya, anong mararamdaman mo? Hindi ka man lang makukonsensya? Hindi. Dahil hindi ko naman alam na may na-fiancé ka pala. Isa pa, pinigilan kita dahil lasing ka. Pero pinilit mo ko. Mapaklang natawa si Leon sa naging tugon at namula dahil siguro sa galit. Hindi na ako magtataka. Mana ka nga talaga sa mama mo. Anong sinabi mo? Nagpantig ang tenga ni Apple sa kanyang narinig. Alam mo ba kung kaninong pamilyang sinira ng mama mo para lang makapiling niyang first love niya? Siguro nga ganyan din siya mag-isip. Anak niya na wala siyang mararamdaman kahit pamiserable ng buhay ng isang anak at isang asawa para lang sa kaligayahan niya. Nanlaki ang mga mata ni Apple sa gulat nang tumayo si Leon at dinuro siya. Namumula ang mga matang nakatingin sa kanya. Bakit napunta kay mama ang usapan? Hindi mo siya kilala. Bakit pinagsasalitaan mo siya ng ganyan? Napatayo na rin sa galit si Apple. Mama niya na ang hinuhusgahan. Dahil walang kwentang mama mo. Halos hindi matapos ni Leon ang mga sanay sasabihin dahil mabilis na dumapo sa pisngi nito ang sampal ni Apple. Wala kang karapatan na pagsalitan si mama ng ganyan. Bakit wala? Naging miserable ang buhay ko dahil sa kanya. Iniwan kami ni Daddy dahil lang sa kanya. Nagdusa ng ilang taon ng mama ko. Araw-araw siyang nasasaktan hanggang sa mawala siya. Dahil lang mas pinili ni Daddy ang mama mo. Umawang ang bibig ni Apple at hindi makapaniwala sa narinig na revelasyon. Hindi yan totoo. Ni hindi niya man lang ba naisip na o itanong kung may iniwang pamilya si Daddy? I'm sure alam niyang tungkol sa amin ni Mommy. Pero sa halos ilang taon na nilang pagsasama, ni minsan kaya inutusan niya si Daddy na bisitahin kami, na alalahanin kami? Hindi, dahil kung oo, binalikan na kami. Pero hindi dahil hanggang sa mawala si Mommy, ni anino ng ama ko, wala akong nakita. At kaya hindi ka masasaktan ngayon na baka may masaktan kang ibang babae, dahil nakuha mo yun sa mama mo. Ayos lang sa'yo na lumigaya ka kahit may masasaktan ka. Bakit mo sinasabi lahat ng to? Bakit mo ginagawa sa akin to? Humahagulhol na tanong ni Apple. Malabo na ang paningin niya dahil luhaan ang kaniyang mga mata. Dahil gumaganti ako para sa mami ko. Paano ko pa masasaktan ng mama mo? Paano ko gaganti sa kanya kung wala na siya? Wala akong ginawa. Wala akong kasalanan. Bakit ba kailangan akong parusahan mo ng ganito? Dahil kung may dapat mang makatanggap ng karma, ikaw yun. Bagsak ang balikat na napaupo si Apple sa sahig. Hindi pa rin kayang iproseso ng utak niya ang lahat ng nalaman.
Ang lahat ng sakit ng ginawang panloloko ni Bryle sa kanya, ang lahat ng sakit na naranasan noon ng mama niya sa papa niya, at ang sakit ng ginawa ni Leon sa kanya ay naghalo-halo na. Nawalan talaga siya ng lakas habang nahihirapang huminga at umiiyak sa harap ng lalaking walang puso. "Insan, halika, tingnan mo to." Narinig ni Apple na tawag sa kanya ng pinsang si Cherry mula sa labas ng bahay. Nasa kusina kasi siya at naghahain ng niluto niyang sopas. Yun kasing request ni Siyang Lena. "Grabe, ang dami nating tatahiin. Tingnan mo." Namilog ang mga mata ni Apple nang makita ang ilang malalaking box sa harap ng gate. Laman niya ng mga tela na gagawing uniform ng mga batang estudyante dun sa kabilang barangay. Galing daw sila dun sa shop pero nakasara na, kaya dumiretso na sila rito sa bahay. Magbabayad daw ng half kahit hindi pa natin nasisimulan. Naku insan, makakapag-ipon na tayo para makapagpatayon ulit tayo ng bagong shop. Ay so wakas. Nangangarap na sad ni Cherry, kaya masayang napayakap siya sa pinsan. "Salamat ha, at hindi mo ako sinukuan. Gusto mo pa rin magtahi tayo kahit na binigay ko na yung shop." "Ano ka ba? Kaya nga tayo magpinsan dahil dapat nating tulungan ng isa't isa. At saka bakit naman kita susukuan? Mahal na mahal ka namin nila nanay, kaya wag mong iisiping mag-isa ka. Eh ano naman ngayon kung walang tatay yung pamangkin ko sa loob ng tiyan mo? Kung magiging nanay din ako niyan, ay di magiging tatay niya rin ang mahal kong si Rupert kasi magpapaksal na kami sa susunod na taon." Gusto na lang mapaluhan ni Apple. Oo, buntis nga siya. 6 na buwan na. At 6 na buwan na rin ang nakalipas magmula nang umalis siya sa bahay ni Leon. Nakiusap siya noon na pakawalan siya ng binata, kapalit ng tailoring shop na pinamana sa kanya ng ina. Hindi niya na kasi kayang manatili roon ng 2 buwan pa matapos malaman ang lahat ng revelasyong yon. Hindi man malinaw sa kaniyang lahat, pero hindi niya kailanman hinusgahan ang lahat ng desisyon ng mama niya at wala siyang nagawang kasalanan para tanggapin ang karmang sinasabi ni Leon. Kaya kahit masakit ang nangyari, sa paglayo ni Apple ay unti-unting napawi ng sayang lungkot niya dahil kahit papano ay may iniwang anghel si Leon sa loob ng kanyang sinapupunan. "Diyos ko, Apple, hindi ka na talaga nagtanda ano?" "Oo nga, Apple, nakunan ka na dahil niloko ka ni Bryle at ngayon ay masaya na siya sa pamilya niya sa Maynila. Tapos eto ka, nabuntis na naman at wala na namang ama." "Hoy, hoy, hoy! Kayo talaga Marilo at Lupe!" Sikmat ni Siyang Lena sa 2 ginang na bumibili ng gulay nila sa talipapa. Naroon kasi siya dahil nagpupumilit siyang tumulong sa tiyahin. Ayaw rin ni Cherry na magtahi siya dahil kailangan niya raw magpahinga. "Bakit niyo pinapakilaman ng pamangkin ko? Ang pakilaman niyo yung mga anak niyong hindi pa nga nakakagraduate ng college ay may tigta-3 anak na. Kung makapanghusga kayo ay parang kay ayos rin ang buhay ng mga anak niyo eh. Eh bugbog sarado naman sa mga asawa." "Grabe ka naman, Lena." "Oo, grabe talaga ako. Kaya wag ninyong hintayin ihampas ko sa inyo itong mga kangkong na hawak ko. Mga pakialamera." Nagbubulong-bulungan na umalis ang 2, si Aling Marilu at Lupe, dahil hawak na ni Siyang Lena ang kaniyang mga kangkong at hinahambang ihampas sa 2. "Ikaw naman, Chang, tinataboy mo ang mga customer." "Hay nako, eh bumibili lang naman ng mga yun para lang alamin ang buhay ng iba. At pwede ba, sumagot ka kapag ginaganon ka?" "Ayoko pa magsayang ng laway, Chang eh." "Wag lang nilang ipaparinig sa akin dahil uhusgahan ko rin sila. Eh ano naman ngayon kung walang tatay ang anak mo?" "Meron po, ma'am. Ako po ang daddy ng dinadala ni Apple." Nanlamigsak na tatayuan si Apple nang marinig muli ang baritonong tinig na yon. Para siyang atakihin sa puso nang makita si Leon sa kinatatayuan nito, kung saan din niya ito unang nakita noon. Sa likuran nito ay ang Wrangler na dala rin ito noon. Parang deja vu ang sandaling yon. "Totoo bang sinasabi niya, Apple?" Chang, sumagot ka, Apple." Opo, siya nga po ang..." "Chang! Diyos ko, Chang! Nako! Chang! Itigil niyo na ho yan!" Malakas na bulalas ni Apple dahil si Siyang Lena
mabilis sa mga kamay na binabato lang naman kay Leon ang mga paninda nitong gulay. Pinili din ito ang alam nitong masakit kapag tumama kay Leon. Upo, kalabasa, talong at mga carrots. Ikaw na lalaki ka! Wala kang karapatang buntisin at saktan lang ang pamangkin ko! Wala akong pakialam kung anak ka man ang nire-respeto kong si Leonardo. Pero galit na galit ako sa'yo sa ginawa mong panggigipit sa pamangkin ko. Halika rito at nang mahiwa kita nitong hawak kong itak. Chang, tama na ho! Hindi na talaga nakatiis si Apple at tumakbo na siya papalapit kay Leon. Kahit ang laki ng tiyan niya. Kasi kung hindi ay talagang hahabulin ito ni Chang Lena ng itak. Pumagitna siya sa dalawa at binuka ang mga kamay. Grabe, bakit bang tapang niya? Natatakot na bulong ni Leon sa may likuran ni Apple. Bakit ka ba kasi nandito? Anong ginagawa mo rito? Of course, I've been dying to see you. Kakababa ko lang ng barko. Dumiretso na ako dito. Mababaliw ako kakaisip kapag hindi pa kita nakausap. At bakit? Danica told me you're pregnant and we have to talk about our child. Sa narinig ay malungkot na hinarap ni Apple ang binata. At ngayong matitigan niya ito nang nasa malapitan ay aminado siyang hanap-hanap niya rin ito. Pero hindi niya pwedeng aminin yun sa binata. Pag-usapan natin ang tungkol sa anak natin. Please. Anak natin? Wala tayong dapat pag-usapan, Leon. Apple, please. Please let me explain. Puno ng pakikiusap ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Habang nakatitig kay Leon ay unti-unting bumalik kay Apple ang lahat ng masasakit na salitang binitawan nito noon. Tila ba naging bato ang puso niya dahil hindi niya nagustuhan ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Lalo na at involve ang mama niya. Narinig mong sinabi ng pamangkin ko, umalis ka na. Hindi ka niya kailangan. Hihingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Alam ko pong hindi naging maganda ang unang pagkikita namin ni Apple. Pero na-realize ko pong mali ako. Sinasabi mo lang yun dahil alam mong may makukuha ka sa akin. Pero nakikiusap ako, Leon. Huwag mo kaming guluhin ang anak ko. I will not, Apple. Hindi ko gagawin yun. Just give me a chance na maging parte ako ng buhay niyo na magiging anak natin. Alam kong nasaktan kita. Pero gagawin ko lahat para mapatawad mo ko. Gagawin ko lahat para maging maayos ang sa pagitan nating dalawa. Hindi nagawang umimik ni Apple. Nanatili lang siyang nakatingin kay Leon at puno ng sinseridad ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Sa halip na ipagpatuloy ang pag-uusap nilang dalawa, ay nakiusap siyang wag siya nitong sundan. Tsaka siya umalis para magpalamig. Matapos nga ang araw na yon ay naging araw-araw na ang pagbisita ni Leon sa talipapa. At kahit hindi niya ito pinapansin, ay patuloy lang sa paglapit sa kanya. Ang hindi niya mapaniwalaan ay maging sa bukid, sinusundan ng binatang Chang Lena. Nagugulat na lang si Apple na makitang nagbubuhat na ito ng ilang sako ng mga gulay. Tumutulong sa pagbebenta sa palengke at inaagawan din siya ng trabaho sa talipapa. Malakas magtawag ng customer at hindi pa man inaabot ng hapon ay ubos ng paninda ng kaniyang Chang Lena. Paano ba kasi ay napakagwapo ng tendero, mapadalaga, may asawa o matrona ay pabalik-balik sa pwesto nila para bumili ng gulay at matitigan ng malapitan sa Leon. At hindi maintindihan ni Apple kung bakit ang galit ng tiyahin sa binata ay naglaho na lamang na parang bula. Nagmana naman pala siya sa daddy niya, no? Ganyan na ganyan din si Leonardo noon nung hinuhuli niya ang loob ko para maligawan niya ang mama mo. May fiancé na ho siya, Chang. Huwag na ho kayong umasa sa lalaking yan. Hindi naman daw totoong fiancé niyang babaeng yun. Dinala niya lang noon para makita mo, para raw saktan ka. Sinabi niyo ho yun sa inyo? Abay oo, kailangan niya maging totoo sa akin. Kung hindi na siya makakalapit sa'yo. Sa katunayan ay, pinsan niya raw yung babae. Sa halip na matuway binalot ng pagkainis, si Apple para kay Leon. Chang Lena, heto na ho ang bayad. 25,000 na ho yan ha. Walang labis, walang kulang. Malapad ang ngiting inabot ni Leon ang pera sa tiyahin niya.
Kita yun ang bagong harvest nilang kamatis at si Leon ang inutusang magbenta sa bagsakan para hindi na kailangang mamasahin ang tiyahin niya. Nakaramdam siya ng awa nang ngitian siya nito at punong-puno ng pawis dahil sa pagbubuhat ng mga kamatis. Nako, salamat talaga Leon. Yung bayad ko po, kukunin ko na. O sige, eto na si Apple. Isama mo na. Basta't iuuwi mo rin kagad pagkatapos ha. Samahan mo na itong si Leon. Sandali lang naman. Baling ng tiyahin sa kanya. Wow, tiyanga. Ginawa niyo na akong pambayad. Pero parang walang narinig ang tiyahin niya dahil abala na sa pagbibilang ng pera. Sa loob ng kotse ni Leon ay mabilis na napatalikod si Apple sa binata dahil nagubad lang naman ang t-shirt at magbihis. Mabango na ulit, parang hindi galing sa bukid. Saan ba tayo pupunta? Sinabi ko huwag mo na akong kulitin, di ba? I'm sorry, pero hindi ko magagawa yan. Lumapit sa kanya si Leon. Ang akala ni Apple ay hahalikan siya ng binata nang ilapit ang muka sa kanya. Yun pala ay tinulungan siyang mag-seatbelt. Pero dahil hindi agad ito lumayo, ay ganoon na lamang ang pagbilis ng tibok ng puso ni Apple. Nang matitigan, nang ganoon kalapit ang mga labi nito. Natigilan siya nang yumuko si Leon at hinalikan ang tiyan niya. Parang kaysa ng baby nila sa loob dahil nakakaramdam siya ng konting kiliti doon. Hey baby, behave ka lang dyan, okay? May pupuntahan lang kami ni mommy. Muli siya nitong ginitian bago nagsimulang magmaneho. Tahimik lang si Apple sa buong biyahe kahit patuloy na nagsasalita si Leon. Sinasabing sana'y patawarin niya na dahil nadala lang ito ng galit noon sa mama niya. Pero nakausap na raw nito ang ama. Ang sabi niya sa akin, tinago niya raw sa mama mo ang tungkol sa amin ni mommy. Dahil ayaw ni daddy na pagtabuhin siya ng mama mo at balikan ng mami ko. Si daddy ang may kasalanan kung bakit naging miserable ang mama ko. Hindi ko dapat binuntun sa yung lahat ng galit ko sa kanya. Hindi ko pa rin naman siya napapatawad hanggang ngayon. But I know I'm going there. Hindi mo naman kailangang madaliin ang sarili mo na magpatawad. Nasaktan ka at mahal mo ang mami mo. Kaya naintindihan ko yun. Pero kung kaya, mapapatawad mo pa kaya ako? Napatingin si Apple sa binata. Sinulyapan din siya nito sa nakikiusap na mga mata at muling tinuon ang atensyon sa daan. I swear, pinagsisisihan ko lahat ng sinabi at nagawa ko. Nadala ako ng galit at hindi ko nagustuhan ang ginawa ko. I was desperate na masaktan ka rin kahit alam kong mali. Humihingi ka lang ba ng tawad ngayon dahil sa baby? No, Apple. Hindi ganun. I'm aware of my wrongdoing. Humihingi ako ng tawad dahil nakagawa ko ng pagkakamali. At yun ay ang husgahan ka. Hindi dahil sa baby. Pero hindi naman ako magpapaka-hipokrito para sabihin ikaw lang ang pakay ko, Apple. The moment na sinabi ni Danica sa akin na buntis ka, napatulon ako sa sobrang tuwa. Alam mo yung saya na noon ko lang naramdaman. Parang lalabas ng puso ko dahil sa tuwa. Hindi ko pa nga siya nakikita. Nagsisimula na akong mangako sa sarili ko na kung bibigyan mo ako ng pagkakataong maging ama sa anak natin, pangako hindi ko kailanman gagawin na ang ginawa sa akin ni Daddy. Lalaki siyang may buong pamilya. Lalaki siyang mahal ng daddy niya ang mami niya. At hindi siya kailanman lilingon sa ibang babae. Hindi napigilan ni Apple ang pagbagsak ng mga luha sa narinig. Bago sa kanyang lahat ng yon, hindi niya yun kailanman narinig mula kay Bryle kahit pa nang malaman nito na buntis siya. Hinayaan niya lang si Leon nang gagapin nito ang palad niya habang patuloy sa pagmamaneho. Kunot noong lumabas siya ng sasakyan nang makitang nasa labas sila ng dating tailoring shop na pinamana sa kanya. Ang shop na to, pamana ng mama mo. Hindi ko kayang kunin mula sa'yo. Kaya ngayon, ibabalik ko na. Leon. Apple, I'm sorry. Hindi naging maganda ang unang pagtatagpo natin. Pero sana sa pagkakataong to, bigyan mo ko ng chance na patunahin sa iyong hindi ako yung tunay na Leon na
una mong nakilala. Nabulag lang ako ng galit noon. Gusto kong malaman mo na gusto kong maging parte ng buhay mo at iparana sa'yo ang pagmamahal na matagal ko na rin gustong ialis sa taong alam kong karapat dapat mahalin. Luhaang napatingin lang si Apple kay Leon hanggang sa alalayan siya nitong makapasok sa loob ng tailoring shop. At gulat siya dahil fully renovated na ang loob. Nadagdagan na rin ng makinarya at ang daming tela na nasa loob ng stockroom. Maging mga sinulid at karayom ay puro bago. Napakarami. Ikaw bang bumili ng lahat ng to? Yes, pero huwag mo namang isipin na dinadaan kita sa ganito para makuhang muli ang loob mo. Gusto ko lang bumawi sa'yo. At saka yung mga utang pala at yung mga taong hindi nyo nabayaran. Nabayaran ko na lahat. Pinaasikaso ko kay Cherry at ang sabi niya, fully paid lahat. Ano ka ba? Hindi naman kailangan. Malakas na nahampas ni Apple si Leon sa braso. Hindi niya rin naman alam na nag-uusap pala ito at ang pinsan niya. Apple, I just want you to know that I'm capable of everything. Na kaya ko kayong buhay ng magiging anak natin. Na hindi ka na mahihirapan at problema kapag binigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Pwede ka namang maging daddy ng anak natin nang wala tayong relasyon eh. Mag-co-parenting tayo. Sa sinabi ni Apple ay nakita niyang matinding pagkadismaya sa mukha ni Leon para bang nasaktan ng sobra. Tatanungin kita, sa ngalan ng anak natin, sagutin mo ako ng totoo. Gusto mo ba ako? I mean, hindi ka ba na-attract sa akin? Umawang ang bibig ni Apple at gusto na lang matawa. Para siyang na-hot seat. Kasi kung akong tatanungin, oo Apple, gustong gusto kita. Nung una kitang makita, nung nahimatay ka, I knew to myself that I am attracted to you. Binulag lang ako ng galit ko. Pero kakaiba ka. Mas lalo lang naging kakaibang damdamin ko para sa'yo. Nung magsama na tayo sa bahay. Hindi naging madali ang magalit ako sa'yo. Tapos araw-araw kitang makikita. Araw-araw kong nabibighani at naaakit sa bawat galaw mo. Napapatanong na lang ako kung gaano katangang ex-boyfriend mo at pinakawalan niyang babaeng katulad mo. And that night, hindi yun dahil lasing ako. Hindi yun parte ng plano na gamitin sa'yo ang nangyari sa atin ng gabing yun para saktan ka. Dahil puso kong may gusto nun. Dami mong sinasabi. Kung papapasukin ba kita sa buhay ko, talaga bang hindi mo ako paiiyakin? Paiiyakin. Sa tuwa. Siguraduhin mo lang. Kung hindi, ang itak ni Chang ang makakalaban mo. Malakas na natawa si Leon sa sinabi niya. Kaya't natawa na lang din siya. Gumaan ang pakiramdam ni Apple nang humakbang papalapit sa kanya si Leon at nasasabik siyang niyakap. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Dinamdam ang pagkasabik sa isa't isa. Binigyan niya nga ng pagkakataong makapasok sa buhay niya si Leon. Hindi na ito umalis sa tabi niya hanggang sa mga anak siya. At kahit pa nagsasama na sila, ay hindi pumayag si Chang Lena na umalis siya ng bahay dahil gusto pang makilala si Leon. Palagi tuloy itong pinagtatrabaho sa gulayan pero hindi ito kailanman nagreklamo. Nang manganganak si Apple ay ang tiyahin ang mismong nag-utos sa kanila na bumalik sa bahay ni Leon. Makalipas ang 3 buwan ay nanganak si Apple ng napakagandang baby girl na pinangalanan nilang Cara. Bumisita rin si Tito Leonardo at nagpakalolo ito sa apo. Hindi na naging awkward ang lahat para kay Apple dahil dati na silang malapit sa isa't isa noong buhay pa ang mama niya. Masaya rin siya na napatawad na ito ni Leon. 5 buwan matapos niyang manganak ay kinasal sila ng lalaking mahal niya. Hindi yun bongga at simpleng beach wedding lang pero saksi sa kanilang pag-iisang dibdib ang mga mahal nila sa buhay. May mga pagkakataon din na bumibisita si Brian sa tailoring shop niya at wala nang galit sa puso ni Apple dahil mapagpatawad naman siyang tao. Si Leon, hindi na sumampa ng barko, naging businessman na lang at tinanggap ang alok ng daddy nitong pamahalaan ng negosyo.
Hindi rin siya pinabayaan sa tailoring business niya na ngayon ay dumarami na ang branch. Sa huli ay masaya at kontento si Apple sa buhay sa piling ni Leon na buong pusong nagmamahal sa kanya. Madalas kapag may nagkakamali sa atin o sa mga taong mahal natin, automatic na lumalaban tayo. Gusto natin silang ipaghiganti. Gusto natin silang ipagtanggol. Kahit hindi natin naiintindihan ang buong kwento. Minsan nakikikarga tayo sa galit na hindi naman natin kailangang dalhin. Ang kwento ni Leon at Apple ay nagpapaalala na minsan ang taong sa tingin natin ay siyang dahilan ng sakit. Siya pang magpapakita ng kabutihang kay tagal na nating hindi mahagilap sa puso. Pero kapag natuto tayong pakawalan ng puot, makikita natin ng pagpapatawad at pagmamahal ang siyang magpapalaya ng lahat ng bigat na matagal na nating pasan at magsisimulang maghilom ang mga sugat. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Shoutout muna tayo sa ating avid listeners. Ma'am Gloria Escobar from Cagayan Valley. Ma'am Agnes Imbalsado from Vancouver, Canada. Ma'am Winifreda Ischoco from Cabacan, North Cotabato. Sir Johnny Ronnie de los Santos from San Fabian, Pangasinan. Ma'am Arlene from Riyadh, Saudi. Ma'am Romana Jeronimo from Pampanga. And Ma'am Lynn Ansing from Polomolok, South Cotabato. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.